Ating pag-aaral sa Colossians chapter 1, no? Verse 28 po sa ating mga Bible po, mga kapatid. Colossians chapter 1 verse 28, no? Up to verse 29 sa page number 627. At pangunan po tayo ni Nanay sa mula natin, no, mula 27 hanggang 29 po, no. Punan tayo ni Nanay sa Colossians chapter 1 verse 28, page number 627. Page number 627. Colossians chapter 1 verse 27 up to verse 29 ang ating babasahin po. Ipangunan po tayo ni Nanay sa verse 27. 627 po, Nanay. Sige po. Na nais ipaalam sa kanila ng Diyos kung ano ang mga kayamanan ng kaluwalhatian ng misteryong ito sa gitna ng mga hintel na ito ay si Kristo na nasa inyo, ang pag-asa ng kaluwalhatian. Amen. Verse 28, Simalo. Na siya na Naming ipinangaral na binabalaan ang bawat tao at tinuturuan ang bawat tao sa buong karunungan upang maiharap nawa namin ang bawat tao sa sakdal kay Kristo Jesus. Amen. Dahil dito ay nagpapagal din naman ako na nagpipilit ayon sa kanyang paggawa na siyang sa akin ay gumagawa na may kapangyarihan. Amen. Purihin po ang Diyos. At dito po tayo mag-aralan po ngayon, mga kapatid, sa Colossians chapter 1 verse 28, verse 27 up to verse 29, na kung saan po ay isinulat po ito ni Pablo doon po sa church ng Colossus. At ito din po ay nagsasalamin, no, sa buhay po natin. Kasama po tayo dito kasi tayo po ay mga lahi na mahintil, no? At tayo po ay mananampalataya po ng Panginoon. Kung paano po sila na naglilingkod sa Diyos nung unang panahon, ganun din po, no, sa ating kalagayan po ngayon, na tayo din po lahat ay naglilingkod po sa ating Panginoon. Ngayon, ang pamagat natin ngayong hapon po ito sa ating pag-aaral, The Heart of True Ministry. No, The Heart of True Ministry. Ang puso ng totoo, ng tunay na gawain. Okay? Na tunay na gawain po ng ating Panginoon. Okay? So dito ay makita ho natin ay mga ilang bagay, mga ilang punto po na dapat po natin makita dito po sa Colossians chapter 1 verse 28. No, dito lamang po tayo mag-stay po sa ating pag-aaral. At huwag na nating lawakan pa, no? Sapagkat paglawakan natin ay baka abutin tayo ng gabi, no? Ilang oras yung ating pag-aaral. Kaya dito lang po tayo, limitado lang po oras natin. Kaya sabi ho dito ng ating kapatid na Pablo, malinaw po na whom we preach, warning every man and teaching every man in all wisdom, that we may present every man perfect in Christ Jesus. So dito po ay kita ho natin, number 1, sabi po ni Paul, whom we preach, no? Na siya naming ipinangangaral. So malinaw po na ang pangangaral po ni Pablo ay tungkol po, of course, kay Kristo o sa ating Panginoong Kristo, no? Yun talaga ang tunay at totoong pangangaral, na pinapangaral mo kung ano po ang utos ng ating Kristo, na pinapangaral mo kung ano pong sinasabi ng ating Panginoon, pinapangaral mo kung ano po ang patutuo ng ating Kristo during the time nung siya po ay nasa lupa pa ng katawang tao at siya din po ay nangaral tungkol po sa ating Panginoon. Kaya po, Christ is the center of the preacher and his preaching. No? Dapat sa pangangaral ng isang mangangaral, ang sentro dapat sa kanyang buhay at sa kanyang pangangaral ay walang iba po kundi ang ating Panginoon. Okay? Bakit po? Sapagkat tandaan po natin
na sa pangangaral, kailangan ipangaral mo kung gaano po kabuti ang ating Panginoon, kung gaano po siya makapangyarihan po sa lahat. Pakita ho natin kung ano po yung mga aral at nais po niya na dapat po natin mai-share, no, maibahagi sa pamagitan po ng mga salita ng ating Panginoong Diyos na buhay. Kaya dito po sa Acts chapter 5, basahin po natin. Okay? Acts chapter 5, okay? Sabi po dito ni Pedro, no, sa Acts chapter 5, mga kapatid, basahin po natin verse 42, no? Acts chapter 5 verse 42 ay meron pong sinasabi po dito ang ating kapatid na Pedro during the time, no? Wala pa si Pablo dito nung time na 'yon, na si Pedro po ang siyang nangangaral. Acts chapter 5 verse 42. Okay? Babasahin po, Sister Malo. Sige po, pakibasa, Sister. At araw-araw sa templo at sa bawat bahay, sila ay hindi tumigil na ituro at ipangaral si Kristo. Amen. So, ganun po ang ginagawa during the time ng mga ngaral, ng mga alagad po ng ating Panginoon, ng mga disipulo, na araw-araw po talaga sila ay nagtuturo, no, sa templo. Okay, ibig sabihin sa church, sa loob po ng church, no? At sa bawat bahay, hindi lamang sa templo, kundi sa bawat bahay, ibig sabihin, meron po sila mga Bible study, meron sila mga prayer meeting, sa bawat bahay, sila ay hindi tumigil na ituro at ipangaral si Hesus Kristo. So, kailangan pala ang sentro ng puso natin, ng buhay natin, ay ang ating pangaral dapat si Kristo lamang. Kung ano pong ginawa ng Panginoon, kung ano pong kanyang tinuturo, kung ano pong kanyang kautusan, yun lamang po dapat yung atin pong ituturo, no, sa atin pong pangaral ng mga salita ng Diyos. Kaya dito sa atin pong tinuturo lagi, of course, ay ang basihan, walang iba po, kundi ang mga salita ng ating Panginoon. Ano pa po ang sinasabi po dito, mga kapatid, no? Basahin po natin sa 2 Corinthians, no? 2 Corinthians, okay? 2 Korinto, ay basahin din po natin dito sa 2 Corinthians chapter 4 verse 5. Okay? Meron din pong binabanggit dito si Pablo sa kanyang sulat, sa kanyang pangaral po. 2 Corinthians chapter 4 verse 5. Okay? Page 565 po. Okay? Pakibasa, Sister Agnes. Sapagkat hindi namin ipinangangaral ang aming sarili, kundi si Kristo Jesus na Panginoon. At kami ay gaya ng inyong mga alipin dahil kay Kristo. Amen. So malinaw, no? Bagay sa pangangaral po na ni Pablo, sabi po niya dito, sapagkat hindi namin ipinangaral ang aming sarili. So sa pangangaral po talaga, hindi pwede na ipangaral natin sarili po natin. Tama? Okay? Hindi natin pwede ipangaral yung politiko, yung mga politician o sino man, no, tungkol sa tao, kundi dapat doon lamang sentro po sa ating Panginoon. Katulad po sinabi ni Pablo, sapagkat hindi namin ipinangangaral ang aming sarili, kundi si Kristo Jesus na Panginoon. No, dapat siyang sentro, no? Christ is the center of our preaching dapat. At ang aming sarili na inyong mga lingkod, alang-alang kay Kristo. So, malinaw po, no, na ang dapat lamang, ang sentro po ng pangaral ay ang ating Panginoon Kristo lamang. Kaya sabi po ni Pablo sa Colossians chapter 1 verse 28, whom we preach, no? Christ is the center of the preacher and his preaching. Dapat sentro po talaga siya, no? Wala na pong iba, mga kapatid. Okay, next. No? Dito po sa Colossians chapter 1 verse 28. No? Ano pa po ang sinabi po dito ng ating kapatid na Pablo nung kanya pong isinulat po ito, no? Pinangaral doon sa church ng Colossus. No? Sabi po dito sa Colossians chapter 1 verse 28, sabi po dito, whom we preach, warning every man. So warning every man. Okay?
So, pag sinabi pong warning every man, ito yung every man na tinatawag, yung mga tao po ng ating Panginoon. Yung mga mananampalataya ng ating Panginoon. No? Bawat tao ng Diyos, bawat mananampalataya, bawat anak po ng Diyos. No? Kailangan po yan, binibigyan po siya ng warning. No? Sa pagitan po ng pangangaral po ng mga salita ng ating Panginoon. No? Importante po yung warning ng ating Panginoon. Kasi kung walang warning, akala natin minsan yung mga bagay na ginagawa natin, tama, totoo, pero hindi pala kapag atin pong inuusisa, no? Yung mga salita ng ating Panginoon. The ministry of warning, makita ho natin na sa ministry ay kailangan may mga warning po tayo makikita, no? Na ayon po sa sinasabi ng ating Panginoon. Ano po yon? Colossians chapter 2 verse 8, mga kapatid, no? Nasunod lang po yon. Okay? May warning po dito na sinabi po ang ating kapatid na Pablo doon po sa church ng Colossus, no? Sige po, basahin po natin. Colossians chapter 2 verse 8. Pakibasa po, nanay. Mag-ingat na baka kayo ay mabihag ng sinumang tao na pamagitan ng filosofiya. Oo. Walang kabuluhang panlililang. Ayon sa tradisyon ng mga tao, ayon sa mga pakasimulang maaral ng kalimutan, at hindi ayon kay Kristo. Amen. So, pag sinabi po ba mag-ingat, warning po yon. No? Warning po yan ng Panginoon. Ang sabi po niya dito, mag-ingat na baka kayo ay mabihag ng sinumang tao. No? Kasi maraming tao ngayon na nagbabahay-bahay, ang gusto nila mabihag yung mga mananampalataya ng ating Panginoon. Kaya dapat po tayo mag-ingat, no? Dala-dala po nila ay reliyon, dala-dala nila ay pinibida nila ang kanilang mga ginagawa, no? Binibida nila na sila ay mayaman, binibida nila na sila ay marami, binibida nila na sila po ay napakalaking simbahan. Hindi ho ganun, mga kapatid, no? Kaya sabi ni Lord, mag-ingat na baka kayo ay mabihag ng sinumang tao sa pamamagitan ng pilosopiya. So maraming tao ngayon pilosopo, mga kapatid, no? At walang kabuluhang panininglang. So marami po, ninininglang po yung mga taong walang malay, ibig sabihin walang alam, no? Sa mga salita ng ating Panginoon. Kaya dapat huwag tayo magpalinlang. Tama? Ano pagsabi? Ayon sa tradisyon ng mga tao. No? Madalas po nila yan na binabahagi o sinasabi yung tradisyon, mga kapatid, nila. No? Akala nila totoo, tama yung tradisyon. Subalit, sabi po ni Lord, mag-ingat na baga kayo mabihag doon po sa mga tao na mga pilosopong tao, mga taong mapaninlang, mga taong nasa tradisyon. Tama? Kaya po, no, this coming December 25, marami ng tradisyon na mangyayari po, no? May mga Pasko-Pasko po sila, no? So, may mga kung ano-ano pang gagawin, no? May mga Christmas tree, no? So, marami po silang gagawin para lamang masunod yung tradisyon. Pero sabi ni Lord, ay mag-ingat, baka tayo mabihag, no? Kasi kung wala tayong alam sa salita ng Diyos, akala natin tama kasi wala namang masamang ginagawa. Pero in the sight of God, no, mali pala yung mga ginagawa ng mga taong iyon sapagkat sila po ay sumusunod sa tradisyon at alam po natin ang tradisyon ay aral ng tao at alam po natin ang tradisyon na ito ay galing po sa pasimulang aral ng sanlibutan. Alam po natin yan. Ayon sa mga pasimulang aral ng sanlibutan, sabi po ni Pablo, at hindi ayon kay Kristo. So mga pasimulang ginagawa na yan, hindi po yan ayon kay Kristo. Hindi po yan galing sa ating Panginoon. Yan po ay galing sa tao. Galing po yan sa pagano na ginagawa ng mga tao po ngayon. No? Kaya sa atin ay wala po tayong Pasko sapagkat hindi naman talaga pinanganak ating Panginoon Kristo ng December 25. Hindi ho. Pinanganak po siya pero wala hong sinasabi ang banal na kasulatan. Sa atin, kung walang sinasabi ang banal na kasulatan, hindi dapat tayo mag-invento ng aral, tama? Hindi dapat tayo mag-invento ng salita, hindi dapat tayo mag-invento na kung ganito-ganito, hindi ho dapat.
Kasi po, wala po, silent po ang Biblia. Mahirap po pagka tayo po ay nagkakamali, no? Mahirap po sa harapan ng ating Panginoon. Kaya malinaw po na ang sabi po ng ating Panginoon, warning every man, no? Sabi po ni Pablo sa kanyang pangaral, no? Na palalahanan o pag sinabi pong warning, ano po ba sa ibang salitang Tagalog Babala. na mababaw? Babala, no? Binababalaan tayo ni Lord, no? Na huwag tayong sumang-ayon sa mga bagay na ito. Okay? Next po ay dito tayo sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 14, no? Ano pa bang sinasabi po dito ng ating kapatid na Pablo, no? Kung tutuusin, marami pong babala ang sinasabi po ng ating Panginoon, mga kapatid, na dapat po nating iwasan, no? At ito po'y babala para tayo ay hindi madaya, hindi tayo mawala sa tama at totoong paglilingkod sa ating Panginoon. 1 Thessalonians chapter 5 verse 14, no? Babasahin po ni Sister Malo ang verse 14, no? Ng 1 Thessalonians 641 po. 641 po. 5:14. Apo. Ngayon ay tinatagubilinan namin kayo, mga kapatid, na balaan sila na mga di Nagpapasa. papasakop. Aliwin ang mga mahihina, ang kalooban. Alalayan ang mga mahihinang maging matyaga tungo sa lahat ng mga tao. Amen. So malinaw po, no? Nang sabi po ni Pablo, ngayon ay tinatagubilinan namin kayo, mga kapatid. So ang church po, mga kapatid doon sa church, tinatagubilinan nila ni Pablo na balaan sila ng mga di nagpapasakop. Saan po sila na hindi nagpapasakop? Kung ating pong babasahin ang buong 1 Thessalonians, mga kapatid, chapter 5, hindi ho sila nagpapasakop doon po sa aral ng ating Panginoon, no? Hindi ho sila nagpapasakop doon sa lingkod ng Diyos, hindi ho sila nagpapasakop doon sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya ang sabi ho dito ni Pablo, ngayon ay tinatagubilinan namin kayo, mga kapatid, na balaan sila, no, warningan sila na mga di nagpapasakop. Kaya mahirap po na hindi tayo magpasakop sa Lord, no? Mahirap na hindi tayo magpasakop sa nais ng ating Panginoon. Kundi, ang sabi po ni Pablo, aliwin ang mga mahihina ang loob. So, para po tayo maaliw, no? Bilang mga mahihinang loob, ano pong gagawin natin? Of course, ipangaral, no, ang salita ng Diyos. Tama po? Kasi ang salita ng Diyos, ito po ang siyang nagpapalakas po sa atin. Kaya sabi, aliwin ang mga mahina ang kalooban, alalayan ang mga mahihina. Kaya nga po, pinapangaral natin ang salita ng Diyos sa mga kapatid na bago o luma man, kasi kailan alalayan ang mga mahihina ang kalooban, no? Alalayan ang mga mahihina. Maging matyaga tungo sa lahat ng mga tao. Kaya ang buhay natin, dapat meron tayong katyagaan sa ating paglilingkod sa Lord. Matyaga tayo na magbasa, manalangin. Matyaga tayong dumalo sa gawain po ng Diyos. Sapagkat ito po ang nais po, no, ng ating Panginoon. Kaya yun po number 2. Ang number 2 po, warning every man. So, babala po yan ng ating Panginoon. Hindi ko po babala po yan, kundi babala po ng ating Diyos. Next, number 3. Teaching every man in all wisdom. No? Teaching every man. No? The ministry of instruction. Ito talaga ang instruction po ni Lord na ituro sa bawat tao ng buong kaalaman, ng buong katalinuhan po, no, ng mga salita ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga po, no, dito tayo naman sa Matthew chapter 28. No, basahin po natin. Matthew chapter 28 po, verse 19. Okay?
Matthew chapter 28, verse 19. No? Basahin po ni Nanay ang verse 19 sa Matthew chapter 28, 103 po. At si Jesus ay lumapit at nagsalita sa kanila Opo. na nagsasabi, ang lahat ng kapangyarihan ay ibinigay sa akin sa langit at sa lupa. Sa verse 19 pa po, Nay. Tuloy niyo po. Kumayo kayo sa makatuwid at turuan ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritong Banal. Amen. Verse 20, Sister Malu. Turuan sila na tuparin ang lahat ng mga bagay na anumang naipag-utos ko sa inyo at narito ako ay kasama ninyong lagi maging hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Amen. Amen. So malinaw po yun, no? Sapagkat ibinigay na po sa ating Panginoong Kristo ang lahat ng kapangyarihan, no, sa lupa at saka sa langit nung siya po ay nabuhay na magmuli, no, during the time nung napakita po siya sa mga disipulo, no, sa mga disipulo po niya. At ang sabi po niya dito sa verse 19, humayo kayo sa makatuwid at turuan ang lahat ng bansa. Ibig sabihin, gusto ni Lord madisipulo, no, yung mga tao sa buong bansa. Kaya pagkatapos po na sila ay maturuan, madisipulo, sabi po dito, bautismuhan sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritong Banal. Kaya verse 20, no, after sila mabautismuhan, anong kasunod? Turuan sila. Turuan ulit, no? Turuan sila na tuparin ang lahat ng mga bagay na anumang naipag-utos ko sa inyo, at narito ako ay kasama niyo lagi, maging hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Amen. So malinaw po na meron pong ituturo. Ano ituturo? Yung mga kautusan ng ating Panginoon. Yun pong ituturo. Hindi kung ano-ano ituturo, no? Yung mga kautusan ng ating Panginoon. Nang sabi ho dito, sabi ni Lord, malinaw po kanyang pangako na siya po ay ating kasama hanggang sa katapusan ng sanlibutan. So malinaw po yun. Kaya nga po ay ang pangatlo, teaching every man in all wisdom. Gusto kasi ni Lord meron tayong wisdom sa kanyang mga salita, no? Meron panghawakan po natin, yakapin natin ang mga kaalaman po, of course, ng ating Panginoon. At ito po'y malinaw, isa po ito sa palatandaan ng isang mananampalataya. Once na ito ay ating gawin sa ating paglilingkod na ito, na tayo po ay dapat, kailangan na tayo po ay maging loyal, no, sa ating Panginoon. Okay? Tanda po ito ng ating loyalty, no, sa ating Panginoon. Yung ating pagsunod sa kanya mga kautusan. Kaya itong dahilan kung bakit ay si Nanay nagdeklara na next year, no? Magpabautismo na po. Okay? Sa kanyang birthday, sa kalooban po ni Lord, no? Kaya po mahalaga yung ating pagsunod, no? Sapagkat ang bautismo hindi para tayo maligtas sa impyerno, kundi ang bautismo para sundin ang kalooban ng Diyos. Tama? Kasi tayo niligtas na po ng Panginoon. Siyempre, bilang ligtas, sundin natin ang utos po ni Lord na kailangan tayo bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Next, no? Sabi dito panghuli, okay? Sabi po dito, sa Colossians chapter 1, verse 28, nang sabi po, ay whom we preach, warning every man, and teaching every man in all wisdom. Number 4, that we will present every man perfect in Christ Jesus. So, kailangan natin ay may present ang bawat tao na maging sakdal sa ating Panginoong Kristo. Ano ibig sabihin ng sakdal? Ito pong sakdal, yung perfect na tinatawag, ito po yung magiging maging spiritually matured. No, maging matured tayo sa mga bagay na spiritual sa buhay po natin. So ano po bang palatandaan ng isang tao
na masasabi natin ay siya ay mature na po sa Lord? Okay. Ano po ang palatandaan? Palagay niyo po. Sister Agnes, anong palatandaan ng isang mananampalataya na siya ay matured sa harapan ng Diyos? Hindi basta natatangay ng mga kung ano-anong takbo ng sanlibutan at ng mga iba-ibang aral. Amen. No? Hindi siya basta-bastang sumang-ayon, no? Doon sa mga ginagawa ng mundo ngayon. Okay? At na yung mga maling aral, no? Na nagsisilipa na po ngayon. Ano pa po? Sister Malo, Sabi gusto, marunong na sa salita ng Diyos. sa Biblia. Marunong na sa Biblia, at the same time, of course, yung mga nakasulat with application. Oo, kasi kung meron kasi maraming mga mananampalataya, memorize niya ang buong Biblia, but without application sa buhay po niya. Paninindigan, pinanghawakan, yung pamumuhay, ibig sabihin, nakabatay, no? Doon sa mga salita po ng ating Panginoon. So, tama naman po yun na merong alam, no, sa mga salita ng Diyos. Kasi, ano po yan, process ng ating paglago spiritual, no, sa ating Panginoon. Lahat naman tayo may process, lahat. Hindi naman porke. Opo. May mga sarili silang Oo. gawa-gawa Bible. lang. Oo, gawa-gawa. Siyempre, kung may sarili din siyang na galing talaga sa Biblia. Biblia. Opo. Ayun, Opo. Yun ang paniniwalaan natin dapat. Yung galing sa mga salita ng Diyos. Hindi yung galing sa gawa-gawa lang ng tao. Binibigay lang. Binibigay, mga pamphlets na yan, no? Mga pasugo na yan, mga maliliit na pulyeto, mga tracts. So, dapat, doon galing, no? Sa mga salita ng ating Panginoon. Kaya nga, gusto ni Lord na ang ating pangangaral at saka yung ating sinasabi at saka yung ating pamumuhay, ang sentro, ang ating Panginoon. No? Siya dapat ang sentro talaga. Okay. So, next po. Ituloy po natin. No? Kaya ang sabi dito sa Ephesians chapter 4. Mga kapatid, basahin po natin. Ephesians chapter 4. Okay? Meron ditong binabanggit ang ating kapatid na Pablo sa church po ng Efeso, no? Ephesians chapter 4, verse 13. Okay? Sige po. Sa page 608. Verse 13. Pakibasa, Sister Malo. Hanggang sa tayong lahat ay dumating sa pagkakaisa ng pananampalataya at sa kaalaman ng anak ng Diyos at sa isang sakdal na lalaki sa sukat ng pangangatawan ng Panginoon ni Kristo. Amen. Yung tinutukoy dito na sakdal na lalaki sa English po, no? Malinaw po sa English, nang sabi po ay perfect man, sakdal na tao, no? Hindi ho ng lalaki kasi baka isipin na lalaki lang, hindi kasamang babae, hindi ho. No? Perfect man, ibig sabihin sakdal na tao. So dito, makita natin sakdal yung spiritually matured, no? Ng isang tao, ng isang mananampalataya. Kaya po, makita natin na ang sabi po ni Pablo, hanggang sa tayong lahat ay dumating sa pagkakaisa ng pananampalataya. Kaya nga tayo ginagawa natin ang pag-aaral para darating ang panahon na magkaisa po tayo, no? Sa ating pananampalataya at sa kaalaman ng anak ng Diyos. Okay? Kaya tayo nag-aralan, hindi para pasiklaban, kundi para po magkaroon tayo ng kaalaman sa anak ng Diyos, sa isang sakdal na tao. Sabi dito, yung spiritually matured, sa sukat ng pangatawan ng punuan ni Kristo. Verse 14 po, Nay. Pakibasa po. Upang tayo mula ngayon ay huwag nang maging mga bata na naihahagis parot-parito at nagtatangay sa palibot ng bawat hangin ng doktrina sa pamagitan ng daya ng mga tao at pagbibilang sa Katusuhan. kung saan sila ay nagsabwatan upang mandilang. Amen. Malinaw, no? Nasabi po dito ng ating Panginoon sa pagitan ni Pablo,
upang tayo mula ngayon ay huwag nang maging mga bata. So, ayaw po ni Lord na, na tayo po ay natiling bata sa ating pananampalataya sa Lord, no? Gusto ni Lord na maging matured po tayo sa ating pananampalataya. Naihagis parut parito. Di ba ang bata inahagis-hagis? Tama po? Nagbata pa siya, di ba? Kaya sabi ito, at natatanghay sa palibot ng bawat hangin ng doktrina. So, meron kasi mananampalataya na para sa kanya, lahat ng mga nangangaral, totoo, tama. So, hindi dapat. No? Hindi dapat. Bakit? Kasi maraming mangangaral na wala ho sa banal na kasulatan. Tama? Maraming mangangaral na dinadaya lamang ang mga tao. Tama po? So, hindi lahat ibig sabihin ay totoo po yan. No? Malalaman mo yan kapag ka ikaw ay mature na. Kapag ka ikaw ay sakdal na sa pananampalataya sa ating Panginoon. So dito, natatangay pa, no, ng bawat doktrina, no? Iba't ibang doktrina, natatangay pa itong bata sa pananampalataya, no? Tuloy natin at sa pamamagitan ng daya ng mga tao, no? May mga daya talaga, mga mangangaral, mga tao. At mapaninlang nakatusuhan kung saan sila ay nagsasabuatan upang manlinglang. So, ibig sabihin, hindi lamang po ito 2, 3, kundi marami ang nagsasabwatan. Tama? So, marinaw po yan. Verse 15, Sister Agnes. Hindi sa pagsasalita ng katotohanan na may pag-ibig ay mangagsilaki sa lahat ng mga bagay sa Kanya na siyang Pangulo sa makatwid bagay si Kristo. Amen. Dapat tayo daw lumago, no? Kundi sa pagsasalita ng katotohanan, sa pag-ibig ay lumago nawa sa Kanya sa lahat ng mga bagay. So, ang gusto lamang ni Lord na tayo po ay lumago, no, sa ating Panginoon para hindi tayo madaya, para magsalita tayo ng katotohanan, no, at may pag-ibig, of course, no, sa mga tao o sino mang ating binabahaginan o sinasabihan, na kung saan po ay malinaw na ang ulo po ay walang iba sa makatuwid ang ating Panginoong Jesucristo. Siya, ibig sabihin, siya ang sentro, siya ang dapat na manguna sa ating paglilingkod sa Lord, siya ang dapat manguna sa ating pagpapahayag ng mga salita po ng ating Panginoon. Siya ang manguna sa ating paglago espiritual sa Kanya pong harapan, mga kapatid. So dito, malinaw po yung 4 na bagay na ito na dapat po natin panghawakan sa ating paglilingkod na ito, mga kapatid, sa Colossians chapter 1 verse 28. Kaya po, dadako tayo ngayon sa ating conclusion po, mga kapatid, nang sabi po dito, in Colossians chapter 1 verse 28, reminds us that what the true ministry centers on Christ. No? Pinalahanan tayo ng isinulat po ni Pablo sa Colossians chapter 1 verse 28 na dapat na ang totoong ministry ng ating Panginoon ay nakasentro lamang ay ang ating Panginoong Jesucristo, no? Warns sinners, no? At pinalalahanan tayo bilang mga anak po ng Diyos, maging ang mga gumagawa ng kasalanan, teaches believers, tinuturuan ang mga mananampalataya, and aims to lead every person to spiritual maturity. No? So malinaw po 'yan na ang layunin po nito para tayo dalhin, no? Dalhin ang bawat tao, sabi po dito, sa kanyang kalaguang spiritual, yung spiritual maturity. Our calling is not only to preach but to help people grow until they become complete in Christ Jesus. So maging kumpleto po yan once po na tayo ay nandoon na po sa ating Panginoon. Kasi po habang nandito tayo sa lupa, kailangan pa rin tayo matuto. Tama? Kailangan pa rin malaman natin ang mga katotohanan ng ating Panginoon. Malaman po natin yung mga mystery, no? Mga misteryo
ng sinasabi po ng ating Panginoon sa kanya po mga salita. So isang talata lang po yan, ngunit napakahalaga itong bagay na apat na ito na dapat po natin panghawakan sa ating po paglilingkod sa ating Panginoon. Purihin po ang ating Panginoon at tayo po ay